Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ng sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Sa ngayon, napakarami na mga tagasunod ni Jesus. Itinala ng 4 na ebanghelyong pasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Bagamat iba't iba ang pagkakasalaysay ng mga pangyayari, ito ang kasaysayan ng kanyang buhay na hinango mula sa ebanghelyo ayon kay Lucas. Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan ng mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Judea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito'y tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Judea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, kumalaw sa galak ang sangkol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. At pumunta sina Jose at Maria sa Bethlehem sa Huda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala nila Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Sa templo, may isang mabuti at matapat na tao na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Siya'y si Simeon. O Panginoon ko, kunin mo na ang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos.
pagpalain nawa kayo. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw siya natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Kahanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kanya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong 15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caifás sa mga punong pare. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, itibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko at ang mga baku-bakong daan ay dapat patagin at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Anong aming gagawin? Ano nga ba dapat namin gawin? Kayong mga ulupong! Anong gusto mong gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ang sinumang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sinumang may pagkain ay dapat magbigay din. Guro, Kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masiyahan kayo sa inyong kita. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismohan ko sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ng trigo sa kanyang kamalig.
at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan."